ay personal and collective privilege dahil may kinalaman po sa aking seguridad. So, kagabi po, Mr. Chair, mga bandang 11 o'clock o 11 p.m., nasaksi po tayo doon sa isang insidente na pagpaputok ng baril ng pulis. So, binabagtas po namin, aywan ko pa lang po kung main road ito ng BGC, meron pong pulis sa harap namin, police car, at merong dumaan na naka-motorbike sa harap namin hanggang sa lumabas po yung police, Mr. Chair. Doon sa mobile car po. Lumabas po yung dalawang police at hinabol po yung naka-motorbike at yung pong naka-motorbike ay dumaan sa harap namin hanggang doon pumunta sa likod. At nagulat po ako, Mr. Chair, pinaputukan ng isang police yung naka-motorbike. So, hindi namin alam kung anong insidente ito, ano ba itong mga naka-motorbike na ito. Talagang natakot po ako, Mr. Chair, at kinihila na lang po ako ng aking mga kasamahan at pinadapa, at pinadapa. Natakot po ako, Mr. Chair, dahil bakit po nagkakaroon ng ganitong insidente na sa gitna ng traffic, Mr. Chair, ay nagpapaputok ang pulis. So tingin ko po ay hindi tama ito dahil sa gitna po ito ng mga sibilyan at traffic po ito at marami pong sasakyan. So naalala ko po, Mr. Chair, yung insidente na naganap noong 6 years ago sa Talaingod na kung saan nandun po kami sa isang lugar sa Talaingod ay pinaputukan din ang sasakyan ko ng dalawang riding in tandem. Kaya po sana po ay magkaroon tayo ng report, lalong-lalo na po dito sa station ng police na sumasakop po sa BGC. Kung ito po ba ay legitimate na operation. Pero hindi po dapat nagpapaputok sa harap ng mga civilian. Alam ba nila na nandoon po ako? Sa gitna po nagpaputok, hinabol sa likod. Kaya po, Mr. Chair, tinitake ko po ito kung hindi po magkakaroon ng police report na kung ano man po itong insidente na ito, tinitake ko po ito as personal threat sa aking seguridad. Dahil alam niyo naman po, Mr. Chair, di ba, minsan na po akong pinagbantaan ng dating presidente, Duterte, at sa araw-araw na pagsasalita din ng Vice President, Sara Duterte ako ay sinisingle out. Kaya po, Mr. Chair, gusto ko po sana na magkaroon na ng full incident report or police report sa nangyari kahapon doon sa BGC. At maituring po ito na makonsider itong serious. Dahil siguro tayo po, ako tinitignan ko rin ito na may kinalaman sa aking trabaho dahil alam niyo naman po ako yung very vocal doon sa pagsasalita sa mga committee, sa Quadcom, sa Good Government. Kaya po sana po ay mapatawag natin ang station commander, i-report itong insidente na ito, at yung dalawang pulis, yung isa doon ay nagpaputok. So hindi dapat nangyayari yan, lalong-lalo na sa gitna ng mga civilian. Ako po si Attorney Israelito Torion. I am here assisting the indigenous peoples po of Talaingod. Mga Atamanobo po sila. They are led by Dato Alan Kausing, Andigaw Agay, and Guting Dalyat Dausay. They are the leaders. Sila po ang mga leaders po ng mga indigenous peoples po ng Talaingod, Davao del Norte. They are anchoring their complaint on the provisions of Republic Act 6713 or Code of Conduct of Ethics of Government Officials, specifically the supposed commitment to public service, the high commitment to public service of these public officials such as congresspersons like Congresswoman Franz Castro. So, nagbiyahe po ang ating mga miyembro po ng indigenous peoples from Talaingod para po maparating dito sa House of Representatives na kinakailangan po na isuspinde at kailangan po tanggalin sa pwesto si Representative Franz Castro kasi nakikita naman namin at natin na convicted na siya sa Regional Trial Court and even if it is on appeal before higher courts, but the administrative aspect of the crimes that she committed should be likewise under investigation, and if after proper proceedings it is found that she is administratively guilty,
then proper penalty such as suspension or if not expulsion from the House of Representatives. Ako po si Dato Malibato, Kausing, isang ancestral domain management officer ng ancestral domain ng Atamonobo ng municipality ng Talaingod, Davao del Norte. Nandito po kami dito sa Manila ngayon, kasama namin yung tatlo naming tribal leader dahil tatlo lang yung hinihingi namin no sa ating gobyerno ngayon nga gusto namin matanggal yung si Franz Castro. Bakit no? Kasi yung ginawa niya sa amin parang hindi inirespeto yung rights of the IP no? In terms sa aming rights kasi hindi niya inirespeto. Bakit hanggang ngayon nakapagsahod pa rin sa ng pira ng bayan na sa lahat no. So ipangalawa parang walang respeto ng yung tawag yung sa aming tribo no. Parang walang respeto bakit nandyan pa rin siya sa Kongreso. So pangatlo yung discrimination, walang respeto or ano po yung sabihin, yung hanggang ngayon patuloy pa rin yung serbisyo ng ating bayan. So gusto namin na marinig yung sa aming hinaing na matanggalan siya, mapaalis isip congresswoman sa ating bansa or kasi parang iba talaga sa aming customary law kasi parang wala nirerespeto yung law namin. So yun nga pinag-deklara namin ng persona non grata sa aming tribo sa Atamonobo ng lungsod ng Talaingod. Pinadeklara namin ng persona non grata si Franz Castro. At kasi napakasakit sa amin no in behalf of Atamonobo ng bayan ng Talaingod, napakasakit sa amin. Convicted na siya sa pagdadala yung mga kabataan, bakit hanggang ngayon patuloy pa rin yung nagsasahod ng kaban ng bayan?